Paano naman kung ayaw pumirma ni tenant dyan sa contract of lease? Ay di wag mong tanggapin. Ibig sabihin, red flag na kaagad yan tenant na yan. Kasi bakit ayaw niya pumirma? Anong mali dyan sa contract of lease mo? Eh normal naman. Nasa paupahan, may contract of lease talaga. Para protection din naman niya yan. Hindi siya basta mapalayas dyan sa paupahan mo. Kasi nga, may maayos kayong usapan. Nakapirma siya doon, nakapirma ka doon, at nakanotaryo pa. May tibay sa batas. So ngayon, ayaw niya talagang pumirma. Sa simula pa lang, wag mo nang tanggapin. Kasi pag tinanggap mo yan dyan sa paupahan mo na walang pirma yung kontrata mo, at biglang umalis, wala kang magagawa. Tapos kukunin niya yung security deposit. Tapos ayaw mong ibigay. Ay di, away kayong dalawa niyan. Kasi wala kayong maayos na usapan sa simula pa lang kung kailan dapat ibigay ang security deposit ni tenant. Pag hindi niya tinapos ang kontrata, ano bang mangyayari sa security deposit? Wala kayong pinirmahan na ganun. So, ang gulo-gulo. Kaya, kung ako sa'yo ka-landlord, sa simula pa lang, bago mong papapasukin o ibigay ang susi sa tenant, ipapirmahin muna ng kontrata. Ngayon, kung ayaw niya talaga, kahit in-explain mo ng maigi, yung nilalaman ng kontrata, house rules mo, move-in inspection mo, bakit may ganyan? Ayaw niyang pumirma ni isa doon. Ibig sabihin, hindi mo makakasundo yung tenant na yan. Huwag mo nang tanggapin. Humanap ka ng ibang tenant, marami naman tenant dyan na willing pumirma sa kontratang inilapag mo. At yung mga matitinong tenant nga actually, gustong-gusto nila ng may kontrata. Dahil sila din naman ay protektado ng contract of lease. Kaya ka landlord, hayaan mo na yan. Huwag na huwag mong tatanggapin sa paupahan mo yung tenant na ayaw pumirma ng contract of lease. Red flag na yan.